Inatasan na ni Pangulong Marcos ang Senado na pangunahan ang mga hakbang sa pag-amyenda sa konstitusyon. Sa gitna yan ng kontrobersyal na pangangalat ng pirma para sa People's Initiative. Ayon kay Senate President Zubiri, economic provisions lang ang planong iripaso. May report si Jonathan Andal. Ito po yung form na ito. Sa gitna ng bilihan umano ng pirma para sa charter change sa pamamagitan ng People's Initiative, ipinatawag ni Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang nitong Huwebes ang liderato ng Kamara at Senado. Sabi niya sa akin at kay Speaker, sabi niya, why doesn't the Senate take the lead in the discussions of the economic provisions and then you approve your version which the House can adopt? So that was the position of the President. Para hindi na tayo maglalagay pa kung ano-ano pang mga amendments na sa tingin natin ay magagalit ang taong bayan. Kanina nagain si Zubiri ng Resolution of both Houses 6 na nagpapanukala ng pag-amyenda sa konstitusyon. Nakasaad dito na daragdagan lang ng mga salitang unless otherwise provided by law ang tatlong probisyon sa saligang batas na naglilimita ng pag-aari ng mga dayuhan sa mga eskwelahan, advertising at public services gaya ng telco sa 40% lang. Kung may dadagdag ang mga kataga, pwede na ang 100% foreign ownership kung may maipapasang batas para dyan. Hindi kasama sa bubuksan sa mga banyaga ang pagmamayari ng media at lupa sa bansa. Si President mismo ayaw niya ng lupa na ibigay sa foreigners. And I quote the President, this will give us problems in our housing program. It will increase tax rates and it will increase prices of land in the Philippines. Kung may foreign ownership of media, baka mag-influence peddling pa yan dito on certain agendas. Para makapasa sa plenaryo ang resolusyon, kailangan ng 3/4 ng boto ng mga senador at 3/4 ng boto ng mga kongresista. Ngayong buwan, sisimulang talakayin sa Senado ang resolusyon. Ang isinusulong na amyenda kailangan pang dumaan sa plebisito, kaya hindi masabi ni Zubiri kung may hahabol ito sa ikatlong State of the Nation address ng Pangulo sa Hulyo. I think 12 or 13 billion for a plebiscite, it's a possibility na pwedeng isabay sa national elections din ito. So para walang gastos. Naghayag naman ng suporta sa hakbang si House Speaker Martin Romualdez. Kahit tila nagkasundo na ang Senado at Kamara pagdating sa Chacha, tuloy pa rin daw ang People's Initiative ng grupong pirma para itulak ang joint voting ng Senado at Kamara sa Chacha. Sila rin ang grupong nasa likod ng EDSA Puera Ad. We are on schedule. Our target is to finish everything by June of this year. We have gotten at least 30% of the needed signatures. We need actually 8 million signatures. Paano po kung may isa o dalawa o ilang congressional district ang hindi makakuha ng 3%? Tapos, dead ball na ang People's Initiative sapagkat hindi nasunod yung requirement ng Constitution. Kahit isang legislative district ay hindi nagbigay ng 3% of the registered voter, hindi magsasucceed ang People's Initiative. Pag-amin din ng grupo, nakausap niya na si Speaker Martin Romualdez. The Speaker is open to the idea of charter change. But it is the civilian component, the private people like us that are out there at the front. Sabi niya, yes, yeah, it's okay, you know, I'm giving you administrative support. Wala pang pahayag tungkol dyan si Romualdez. Pinaiimbestigahan na ng Makabayan Block sa Kamara ang umunay ayuda kapalit ng pirma para sa Chacha. Saan ba nanggagaling yung kanilang pondo? No, napaka-massive yung kanilang pagpapapirma at saka yung kanilang advertisement. Aminado si Antipolo City 2nd District Representative Romeo Acop na may pangangalap ng pirma para sa Chacha sa kanyang distrito. Pero wala raw direktiba ng liderato ng Kamara. I can assure you na kung mayroong pumipirma doon, walang bayad. Jonathan Andal nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.